This is the unofficial Northport reunion! After graduate sa senior high, entering adulthood na ang ating paboritong Northport High tropa. Elijah Canlas, Cyril Manabang, Miggy Jimenez, Tommy Alejandrino, AC Bonifacio, Harvey Bautista, Daniela Stanner, Jella Ataide, at Andrea Brillantes. Ang cast ng trending Kapatid Dreamscape series na High Street. Makakabanding at kulitan natin this morning, live na live. Doon naman tayo sa bahay na punong-puno, hindi lang ng mga laruang pangkalye, pati na mga koleksyong pang-90s. Itutuloy natin ang house tour sa tahanan ng kolektor na si Pats De Leon Remulla. This house was built with a lot of love and laughter. This was our playground. 17 grandchildren kami. Ang kukulit namin dito. Lagi kami nakatambay sa sala na to. Ang ilan pang kwento at bahagi ng kanyang masayang tirahan sa May Bahay. Para naman sa mga kapatid nating rider ng motor, himayin natin ang ilang issues sa pagbili at pagmamay-ari ng mga motorsiklo. Tulad na lang ng patuloy pa ring paniningil sa kaanak ng isang rider ng hinuhulugang motor. At kung papaano ba malalaman kung nakaw o may record na sa LTO ang iyong minamanehong motorsiklo. Ang mga sagot dyan, abangan sa Legal Bato. Di man aminin ng karamihan, masarap ang pagkain ng taba. Pero hinay-hinay, dahil posible ang panggalingan ng iba't ibang sakit. Ang mga negatibong epekto ng sobra-sobrang pagkain ng taba, ipaliliwanag naman sa atin ang ating morning doctor na si Doc Dex Makalintal sa Sabi ni Doc. Mula naman sa mga kalye, ang mga paborito nating tusok-tusok, dinala na rin sa mga event at salo-salo. Tikman natin ang ilang classic street food ng Pinoy sa ating morning street party. More pampagood vibes pa, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! I love it. Lakas na makaanib. Nasa labas ng eskwelahan. Yes. Ganyan ang datingan, di ba? Pero parang sa outfit ni Mama Dibs today, ang lakas tayo sa social. Bakit? Sino nagsabi sa inyo yung pagkain natin hindi social today? Ay, oo. I love it. Sobrang social. Street food na with Level up. Yes. Saka totoo lang yung mga ganitong street food, nasa ang antas ka man ng buhay, kakainin at kakainin mo yan. Sabi ko sa'yo, it's my favorite. Ito pa rin yung kwek-kwek ko. Ito, favorite ko. Si Maui din, nasa kwek-kwek today. Ito Ah! Yes! Grabe! Walking kwek-kwek. Kasi Miss Ruth din lang. Sige. Si Ruth din. We're the kwek-kwek today. Okay. I'm sure gusto na natin kumain, pero bago mangyari yan, batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! Okay, May 23, marahaw na masuyom sa wikang Surigao noon at heto, party-party na tayo ngayong Happy Tea! As in Happy Thursday, pinasepa sa mga pamalakasan nating setup ng mga all-time favorite nating street food. Extra special po talaga. Tuloy ang ating Street Feels Huwebes. Sa mga fan po ng mga tusok-tusok, sigurado akong hindi mawawala sa inyong to-eat list ang kwek-kwek, kikiam, fishball at chicken balls. Di ba, Mau? Ay, napakasarap. Hindi talaga yan mawawala sa ating listahan. At isama mo na rin itong mga squid balls, french fries, na mga classic ding pangbarat. Tapos, for panulak, meron ding isa pang paborito ko, yung palamig. Ayun. Kaya kompleto para sa maagang merienda. That's right, Maui. At ang masaya pa dyan, itong mga paborito nating tusok-tusok food, no? Pwede rin sila sa mga event at salo-salo. Pang-classic Pinoy pika-pika naman ang Peg Ruth. Totoo yan, Justin. Yan nga ang paandar ng ating mga bisita ngayong umaga. At para ibida sa atin ang kanilang mga negosyo, kasama natin sina Kimberly Diana ng Cart Kibar Events Food Court at ang mga nagbabalik from Hungry Daddy Manila, Ann Escaros at Salinas Bangay. Good morning! Good morning! Good morning! Join us! At ang mga suki natin sa Hungry Daddy. Ayan. Yes! Oh,
Okay. Sa cart. Hungry na tayo. Dito. Okay, pag-usapan natin ano itong mga dilanan nyo sa amin ngayong umagang ito. Simulan natin kay Yes Cart po. Kimar. Cart Kimar, yan po mga panalong street food na perfect, especially kapag may mga events yan. Kwek-kwek, fishball, squid ball, chicken ball, kikiam. At ano to, gulaman? Gulaman po sa sige. Parang si Maui, gusto yung gulaman kanina pa. Sino ba? Gulaman, Pero alam niyo, gulaman. kadalasan kapag street food, minsan nagkakatalo sa sauce. Di Tama ba? So, si po. Cart Kimar, ano ba ang special sa sauce ninyo? Ay, napaka-special Ayun na. po. I guess, made with love po. Ayun naman. So, meron din kayo, of course, yung spicy at sweet, ano? Po, dala ko rin po, may suka rin po. Okay. Uy, ang sarap ng sa malamig nyo. Sa malamig, Ang sa sarap. malamig. Ayan, mag-start na tayo. Ayan, excited na sila. Ako po, hindi na makapagpigil, Mama Dips. Yes. Let's Sige, get try this niyo yung party Cart Kimar. Dito started. muna kami kay Hungry Daddy. Dito tayo sa Okay naman, Hungry Hungry Daddy. Daddy. Ano yung mga dinala niyo sa amin today? Ayan na. Ayun po, ang dinala po namin is fish ball, chicken balls, kikiam, and squid balls po. Ayun. Itatry Ay, meron po natin kaming to. special sauce, ma'am. Special sauce. Anong kina-special nung sauce ninyo? May mga ano Secret? po yan, secret spices po. Talagang nakabote. Oo, nakabote. Yes, binibenta nyo rin, ano? Yes po. So, ibig sabihin, kapag the sauce. pwede kaming bumili ng halimbawa sa grocery ng sarili namin ganito, pero yung sauce, Pwede pwede din namin. po sa amin order online po. Pwede lahat. Oh. Ibig sabihin siguro ganun talaga ka-special yung kanilang sauce. Oo, mabenta. Yes po, sir, mabenta po talaga siya. Eh, tikman na natin. Ano ba yung sauce no? Medyo matamis o maanghang? May Sweet, ayoko ng spicy. Hindi ko kaya ang spicy. Ako din, pares tayo eh. Okay, Oo. spicy Spicy sweet. Pwede ba siguro? Kaya Kaya ba? ba? Oo. Kaya Yes, ba? kaya Okay. tolerable Sweet naman lang po ako. pagka mangang po yan. Maanghang. Ano ito? Ito po. Ano po yan? Chicken balls. Chicken ball. Chicken. Sige tayo sa kikiam. Ano bang pinakamabenta sa inyo? Actually, lahat naman po siya. Lahat. Talaga yan. Oo. Ay, nakabuti Okay, dyan yung wait sweet. lang kami. Titikim pa lang kami ni Ruth. Pero yung mga kapatid natin dito mukhang natikman na itong sa Cart Kimar. Kamusta? Favorite ko talaga yung kwek-kwek. Kwek-kwek, super! Pero ilang kwek-kwek ba ang tanungin natin si Doc Dex? Diba dahil kanya, diba? May limit May dapat. pwede. Dapat yung kwek-kwek, correct? Hindi siya kasi mataas yung Correct. diba? Correct. Cholesterol niya. ng Oo. maliit na itlog na yan. Oo. In fact, di ba sinabi dati ni Doc Dex, hanggat maaari, sana isang itlog lang kung kakainin mo yung buong itlog. Di ba? Exacto. Ay, parang may ilan bang meron siya binanggit dati sa sabi ni Doc eh. Pero i-verify natin, baka mamaya nagkakamali ako eh, no? Wait, Pero, ako may question. Go ahead. Go ahead. Pero pwede mo naman tanggalin yung dilaw sa loob kung gusto mong ano. Ano naman? Tatanong ko, kayo ba ay mas more on sweet kayo mag-sauce or yung suka or both? Ako actually gusto ko, I was gonna say that, masarap yung sauce nila sweet pero gusto ko rin talaga yung may konting suka. Ako gusto ko yung may konting kick. Yung may ang Ay, ikaw naman spicy. Ako puro suka. Ang style namin nung high Gusto school, kwek-kwek, ha? lahat pinaghahalo-halo namin. Totoo, yun nga eh. Yung pwede matamis, pala. suka, saka yung maanghang. Yan medyo yung spicy sweet na sauce. Pag Okay ikiam, sa'yo? go na. Yung Sweet sweet, na yan. yung spicy sweet nila na sauce, Yeah, try natin. masarap kasi may konting sipa lang nung anghang, pero tolerable. Lalo na kapag kumakain ka sa labas, medyo mainit yung panahon, ayaw mo nung pagpawisan masyado, perfect. Wait, gusto ko magtanong dito muna sa amin kay Cart Kimar. Paano po nag-start yung business ni ulit? Anong year kayo nag-start? 2023, last year po. Actually, July po, umattend po kami sa isang debut that time. And then, napansin namin parang ang dami ng guests na nagdadatingan pero hindi pa nagsa-start yung program. So, parang doon po kami nagkaroon ng idea na mag-come up sa food cart. Yes po. Yes, Para at least habang nagwe-wait si guest doon sa pinaka-program, di ba po kadalasan yung mga guest gutom na gutom, galing sa biyahe. Ito yung pre-meal Yes nila, po, pre-meal, appetizer. pantawid gutom. Kaya yun po naisipan ko and gusto ko po is Pinoy style pa din. Kaya naisip ko po is street food para Natawa ko dun match sa na visuals match. nung yung nakadress yung dimples. Pero nagpapalamig. Ang kinakilala siya. So, alam mo naman yan. Alam mo naman ako pinakawalang pakibong friend. Dahil ba naman tayo sa naka-pretty dress tayo kasi alam mo, I think ang pinakamaganda pag sa street food is that it's like a universal, yung food nga universal na eh. Pero sa ating mga Pilipino, when we get together, isa ito sa mga top. Agree ako. Naiisip natin na, ay, ito yung pinakamabilis pag may barkada, may pamilya. So speaking of that, let us know saan namin kayo pwedeng matagpuan at tawagan.
Ayun po, pwede niyo po kaming Ako, i-follow tatawid sa ako aming dun, gusto ko Facebook yung page. kwek-kwek. Cart Kimar Events Food Cart. Yun po, doon po, pwede niyo po kaming i-message. Nagpo-post din po kami ng mga events pictures po namin. Ayun, Yan. amazing. At dito Sila naman sa Hungry Hungry Daddy. Good daddy. Kayo naman po, pag may mga events, saan kayo pwede makontak? Sa mga ano po, inaanyahan po namin kayong i-visit po ang aming Facebook page and Instagram. Meron po kami. Instagram. Doon po nyo kami makokontak. Doon po lahat na For information. booking. So sabi mo kanina, pwedeng orderin online yung inyong sauce, ano? Yan, perfect. Naka-bottle siya, oh. Tira mo. Naalala ko rin ako one time, nagkaroon ako ng birthday party. Talagang ito yung nirequest ng mga guests, talagang street food. Kasi maganda nga na banding-banding na kayo. Hindi ko sabi lang na kung ano-ano lang yung tusok-tusok nyo. Tusok-tusok. No? It's very Filipino. So, thank you, Hungry Daddy and Yes. Cart Kimar. And for Thank you. today, maraming salamat again, Hungry Daddy Manila at Cart Kimar Events Food Cart. Mga kapatid, keep the momentum of fun and happiness ngayong Webes po. Ako po, si Dampot Sermana. Manatiling inspired at motivated para give na give for success. Ako naman po, si Maui David. At mula sa mga kalye hanggang sa iba pang mga pangyayari, stay updated sa mga balita. Ako po si Ruth Cabal. Kakaiba nga yung sauce, no? To be honest, oh. Pwede. At samahan nyo na rin kami ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At sa mga kababangon pa lang, tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Tulad na lamang po ng pagkahilig natin sa street food, sulitin na rin natin ang pagsama sa amin. Tuloy-tuloy lamang po dapat ang panonood ng Good Morning Kapatid. At malay ninyo, kayo na ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simple-simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Abangan ang ipa-flash naming question of the day. Ang inyong pong sagot ipapadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot po, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili mamaya babasahin sa pagtatapos ng show. At winner po kayo ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman, kagumo ka. Go! Selfie at sagot na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito po mga kapatid, masama ang lahat ng sobra. Tulad na lang ng pagkain ng taba. Ano nga ba ang posibleng epekto nito sa ating katawan? Alamin yan sa Sabi ni Doc. Marami sa atin ang mahilig kumain ng taba. Pero alam nyo ba ang mangyayari sa lahat ng taba at kolesterol na naririyan? Uri ng fatty substance ang kolesterol na madalas nakukuha sa mga matatabang pagkain. Pero alam nyo bang 20% lamang ang kolesterol na inaabsorb ng ating bloodstream? Ginagawa po kasi mismo ng ating katawan ng 80% ng kolesterol na kinakailangan nito. Mahalaga ang kolesterol sa pagbuo ng vitamin D, hormones gaya ng testosterone at estrogen, pati na rin ng mga fat-dissolving bile acids. Nagkakaroon lamang ito ng negatibong epekto sa katawan kapag sumusobra na tayo sa masasamang uri ng kolesterol na tinatawag ding low-density lipoprotein. Naglalaro lamang sa 200 mg per deciliter ang inirecommend ng kolesterol para sa mga adults, habang 170 mg per deciliter naman sa mga bata. Maaaring makatrigger ng hypertension ng hypercholesterolemia na dulot ng sobra-sobrang kolesterol sa katawan. Kapag hindi na kontrol, maaaring mauwi sa pamumuo ng plaque sa mga ugat ng puso ang sobrang kolesterol. Ito ang pangunahing risk factor ng heart attack. Pwede rin naman po magdulot ito ng simpleng bloating.
Mas matagal ma-absorb ng ating katawan ang taba kaya posibleng napaparami ang inilalabas na fluid ng ating gastrointestinal tract. Nauwi naman ito sa diarrhea na pwedeng mas lumala pa kapag kinulang tayo ng intake ng fiber. Para mabalanse, dapat pong bantayang maigi ang ating mga kinakain o ang inyong mga diets. Makabubuti ang pagkain ng mga pagkain tulad ng oatmeal na sagana sa soluble fiber at bawasan ng bad cholesterol. Ang omega-3 fatty acids naman na makukuha sa pagkain ng isda ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng triglycerides. Napapababa din ito ang ating blood pressure para iwas blood clot at sudden death lalo sa mga nakaranas na ng heart attack. Parating tandaan na ang pinakamabisang pamamaraan para mabawasan ng cholesterol ay ang pag-iwas sa mga pagkain sagana sa saturated at trans fats. Mainam din po na samahan ito ng regular na pag-ehersisyo araw-araw para tumaas ang high-density lipoprotein na nakabubuti sa katawan. Yan yung good cholesterol. At higit sa lahat, iwasan po ang pagbibisyo gaya ng alak at sigarilyo para siguradong ligtas ka sa mga sakit na pwedeng palalain nito. Para sa iba pang mga health concerns, huwag mahiyang mag-ask Doc Dex sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Doc Dex, hindi na kami magsasalita kasi umaga-umaga nagkasala na tayo dun sa advice ni Doc. Anyway, usapang motorsiklo naman po tayo. Maaari bang mapasa sa kamag-anak ang utang sa hinuhulugang motor kung ang mismong naguhulog ay patay na? At paano makakasiguro na hindi nakaw ang motor na bibilhin mo? Tanungin nga natin yan kay Attorney Buko sa Legal Bato. Mga kapatid, mga katanungan tungkol sa motor ang bibigyan natin ng payong legal mula sa Good Morning Kapatid Facebook page. Unahin natin ang katanungan ni Marilu Moreto Zambale. Attorney, may hinuhulugan yung anak ko na motor pero namatay siya last September 2023 at hinahabol pa kami para magbayad sa motor. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Death extinguishes civil liability. Nabubura ang utang ng isang taong patay na. Kung ang naiwan ng namatay ay utang sa motor na hinuhulugan, wala nang obligasyon ang mga naiwan niyang kamag-anak na bayaran ang nasabing utang. Ayon sa Article 1484 ng Civil Code o ang Recto Law, maaaring batakin o bawiin ng seller ang nasabing motorsiklo kung hindi na ito kayang bayaran ng buyer dahil patay na siya. Subalit, kung ito ay may insurance, ang tawag po dito ay MRI, at karaniwan naman talagang ikinukuha ng seller ng insurance ang mga sasakyang hulugan, ang seller ay maaaring kumuha na ng claim laban sa policy ng insurance. Kung kaya't hindi na dapat batakin o kunin pa ng seller ang hinuhulugang motor kung nabawi na niya ang value nito gamit ang nasabing insurance. Ito naman ang dagdag na katanungan ni Ronnie Buela. Attorney, nagbabayan sila ko ng motor. Ano po bang pinakamadaling paraan para malaman kung nakaw o may record sa LTO ang motor na mabibili ko? Ang tamang proseso ay iparehistro mo sa iyong pangalan ang nabili mong motor. Doon mo malalaman sa Land Transportation Office o LTO kung may alarma ito bilang nakaw o kung nakasangla ito sa iba. Ang mga motor at iba pang sasakyan ay may Certificate of Registration na maaaring tatakan ng encumbrance o anumang kontrata ng sangla o bilihan para patunay ng iyong karapatan sa nasabing sasakyan. Tandaan, pag bumibili ng sasakyan, i-check mo agad ang OR at CR o yung Certificate of Registration at Official Receipt. Bumili lamang mula sa taong nakarehistro ang pangalan sa OR at CR ng sasakyan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Attorney Buko. At ang sabi nga ni Jester kanina, offhand ay lahat ng mga material ni Attorney Buko, especially pag motor, nagba-viral at nagtitrending. So, ibig sabihin, very relatable ang mga items natin dito sa Good Morning Kapatid. At ngayon naman po, eto, super relatable din dahil makinig pong mabuti. Maganda na for selfie dahil oras na para sa ating Sulit TV. Kagumoka ko, question of the day. Ang tanong,
Sinong character ng High Street ang paborito niyo? Bakit naman ako pa nagtatanong ito? Okay, bukod kay Tori. Ako, Tori na. Shotgun. Pwede niyo isagot si Tori. Pwede niyo isagot si Isagot si Tori, yun po ang character ko. Pero doon na tayo sa mga bagets. Sinong character ng High Street ang paborito ninyo at bakit? Again, sinong character ng High Street ang paborito ninyo at bakit? Ipadala po ang inyong sagot, kasama na rin ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang show. Uy, gusto ko ng Sulit TV na yon. Diba? Sulit na sulit. Sulit na sulit. Akin na yung isa. Hindi, huwag ka mag-alala. Binigyan na ako. Madami, isa. Huwag ka mag-alala. Nakakalimutan yung mga iba. Pwede rin naman. Sa viewers na natin. At ito, mamaya, makulitan natin ang mga young star ng hit Kapatid Dreamscape series na High Street. Kilalanin pa natin ang mga tropa na mga graduate from North Ford High. Live na live! At sa may bahay naman po ang iba pang mga 90s collectibles ni Pats De Leon Remulla. Ipapasilip natin mamaya. At sa frontline sa Umaga Express, Miss Bulacan Chelsea Manalo, kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2024. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid sa pagpapatuloy po ng aking house tour sa 90s collector na si Pats De Leon Remulla. Ano-ano nga ba ang mga pinasilip niya pa sa aking koleksyon? Tutok na muli lalo na ang mga batang 80s at laking 90s. Sama-sama po natin siyang bisitahin dito sa part 2 ng aking My Bahay. Tamagotchi, Palengke Toys, Walkman, cassette tapes, toy cap gun, Viewmaster. Lahat ng yan kasama sa 90s collection ni Pats. 2017 nang sinimulan niya ang pangolekta ng 90s memorabilia. Tinatayang nasa 2.5 million pesos ang halaga ng koleksyon ni Pats. Collecting kasi gives me fulfillment. And bihira yung mga collectors na katulad namin, no? And kasi kami, basically, ang advocacy namin is to preserve kung ano yung mga bagay na meron noon. That's right. For the next generation. Parang at least magka-glimpse sila na at that time, ito yung mga development. Kasi di mo rin makita yung progress if you don't see where you came from. Para kay Pats, maituturing niyang diverse, meaningful at nostalgic ang kanyang collection. Ano yung kanina pinakita mo sa akin? Grown tube. Grabe, ayan. Yan. Pag naririnig mo yan, parang talagang nababalik ka sa 90s. Parang it's like a time machine every time I play with my toys. That's right. It's so amazing how you kept them all intact. Ito yung mga uso noon na bibili. Yes. Cup gun ang tawag dito. Ito yung pumuputok na lalagyan mo ng parang bala na red. I know that your X-Men are super valuable. For as a collector, importante sa'yo that the first edition you always try to get. Yes. Number one na edition or number one na copy. Tapos, first appearance. Yun ang mahalaga sa comics. This is the first appearance of Bishop. Oh, cool. Ito yung interconnecting kasi siya na cover. Magkaka-deconnectado siya. Pare-pareha lang yung story niya, pero kinolek ko yung 4 na covers. Ito yung number 1 ng X-Men. Sa ancestral house ng kanyang pamilya, nakatira si Pats. Dito rin nakadisplay ang ilan sa kanyang collection habang ang iba ay nakatago sa bodega. It's so lovely. Even the flooring, never na renovate. Never. Kumbaga, maintenance lang talaga. This house was built with a lot of love and laughter. This was our playground. 17 grandchildren kami. Ang kukulit namin dito. Lagi kami nakatambay sa sala na to. Even the walls are wood. May wood plank siya. I think the very charm talaga of this home is that it's very Filipino. Yes. Yet, yung nga, kahit na in the military, your lolo, it still feels very homey.
Maging ang kanyang wooden educational toys at ang radio ng kanyang lola ay naitago rin ni Pats. This was my toy back in the 80s. I remember this vividly kasi nauntog ako dito, binato sa akin to ng kapatid ko dati. Sa hallway papuntang kwarto ni Pats, makikita naman ang Remulla Gallery. Nakadisplay dito ang mga photo ng iba't ibang generation ng Remulla clan. Beautiful that you have preserved this into a more modern presentation of the photos. Kasi if it were the real photo, medyo mag-fade. This was the master's bedroom. Ito ang room ni Lolo't Lola. Ako, tuwan-tuwa ako kasi the floors, alam mo ba, yung unang tinira namin ng asawa ko na pinagrentahan namin ay parquet yung floors. Napaka-classic nito. Isa sa pinakamatibay yan. Nung namatay si Lola, parang 2 to 3 years ago, walang nakatira dito. So, I told them na ako na lang ang titira. I'll take care of the house. Kasi for me, this house is so special. Of course, yeah. Kumbaga, this is our refuge, our comfort zone. This is memorable for me. Yeah. Para kay Pats, ang koleksyon niya ang nagpapaalala ng kanyang childhood memories, crushes, fun times at heartbreaks. Thank you for having us, Pats. Salamat. Thank you. Thank you, Pats. Ganda, di ba? Sobrang nostalgic tayo may naalala sa mga pinakita niya. Yung cap gun? Oo, yung ingay lang, yung putok lang, yung maririnig mo. Oo, tsaka kasi same generation tayo halos lahat. Yes. Okay lang ba, Jess? Oo, tayo mga lumaki ng 2000. Ayan. Paki-oo na rin ako, Jess. Yan. Good. Agree tayo dyan. Ito naman, balitaan na tayo sa factual mamaya. Mamaya sa Frontline sa Umaga Express. Presyo ng mga bilihin, posible raw sumipa kung patuloy na babagsak ang halaga ng piso. State of calamity idineklara na rin sa Bohol dahil sa epekto ng El Nino. At concert ni Taylor Swift sa Sweden, sandaling itinigil matapos ang wardrobe malfunction ng singer. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Nangangamba ang ilang eksperto na posibleng mauwi sa pagsipa ng inflation ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa mga ekonomista, posibleng tumagal pa ang patuloy na paghina ng halaga ng piso. Kahapon nagsara ulit sa mahigit 58 pesos ang palitan ng piso at dolyar. Kung tatagal daw ang ganitong sistema, baka tumaas ang presyo ng ilang bilihin gaya ng mga produktong imported tulad ng petrolyo. Dahil mas malaking halaga ang kailangang ilabas para lang makabili ng mga imported na gamit ang dolyar. Hindi raw kailangang gawing mandatory ulit ang pagsusuot ng face mask ayon sa Department of Health. Yan ay sa kabila ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, hindi nakababahala ang bagong flirt strain ng virus. Pero pinaalalahanan niya ang publikong iwasan ang matataong lugar lalo kung sinisipon o inuubo. Nagdeklara naman ng state of calamity ang lalawigan ng Bohol dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa provincial government ng Bohol, mahigit 400 billion pesos na ang iniwang pinsala ng tagtuyot sa sektor nila ng agrikultura. Kinakapos na rin sila sa supply ng tubig kaya napilitan ng magdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan para magamit ang nakalaang emergency fund ng probinsya at makapagpatupad ng price freeze sa ilang pangunahing bilihin. Naubusan ng Land Transportation Office o LTO ang backlog para sa mga plaka ng mga tricycle sa Quezon City. Ayon sa LTO na ipamahagi na nila ang halos 3,000 plaka sa mga tricycle na may prangkisa sa lungsod. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang LGU para maubos na rin ang backlog sa plaka. Tuloy-tuloy din daw ang produksyon ng plaka sa kanilang mga planta.
Target nilang mabigyan na ng plaka ang lahat ng motorista pagsapit ng 2025. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere. Sa online para sa ibang mga update. Salamat, Ruth. Eto naman, kinuronahang Miss Universe Philippines 2024 ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Umangat ang ganda at talino ni Chelsea laban sa 52 kandidata. Isa siyang model at advocate ng edukasyon ng mga katutubong kabataan. Si Chelsea ang unang Filipino-American title holder ng MUPH. Siya ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe competition na gaganapin sa Mexico ngayong Nobyembre. I'll be working well now with the Miss Universe Philippines organization. I know that this will bring so much opportunity for me to work with them and also to broaden my platform to work with an advocate to perform my advocacy. So thank you so much. I can't wait to see Mexico City. Beautiful. Eto naman po, dream come true para kay Alden Richards ang sequel na Hello, Love, Goodbye na Hello, Love, Again. Sabi ni Alden, 5 taon daw na nasa puso niya ang pangarap na masundan ang blockbuster film nila ni Catherine Bernardo. Kwento ng aktor, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya nang kunan nila ang teaser para sa pelikula. Ipapalabas ang Hello, Love, Again sa mga sinihan simula November 13. Taylor with her dress unbuttoned. Viral ngayon ang wardrobe malfunction ni Taylor Swift sa kanyang Eras Tour concert sa Sweden. Sa acoustic set ng concert, tila nakaramdam si Taylor na may mali sa kanyang lapel. Pabiro niyang sinabihan ang fans na magkwentuhan na muna habang inaayos niya ito. Dito na tinanggal ni Taylor ang kanyang surprise song dress para makapa ang lapel. Dahil nahirapang mag-ayos, may umakyat ng staff para tulungan siya. Nang maayos, pasayo-sayo pa si Taylor habang sinusuot ulit ang dress para sa susunod na song. Diba? Pero wait, congratulations to Miss Bulacan. I know, she's so beautiful. Yes. Si Iba talaga Chelsea mga Manalo. Bulakenye. Chelsea Manalo ay nanalo! But you know what I want to say? When I was watching her last night, there's a certain charm about her. Yeah, you're saying. Yeah, telling mom, sa alam mo may charm siya na kasi siguro na-capture niya talaga yung hearts ng judges ng Pilipinas. Hindi ako masyado nagfo-follow, pero sabi nung iba kasi parang hindi lumalabas daw before yung pangalan niya. I mean, may mga ibang parang favorites, parang may ganun ba? But talaga namang kitang-kita natin, talagang deserve ang title. May ibang doon talaga sa gabi mismo nagpe-perform. Yeah, Doon sila nagpapakita. I think that's really what's magical about pageants is that you may have different favorites. Maraming may mga fans na ganito. Yes. And we will always have our, kumaga parang queen that we cheer on. But at the end of the day, it is the night. No? Yes. Talaga nagkakaalaman. At may mga kababaihan talaga na lumalabas ang magic nila on the coronation. Yes. Minsan baka style gan nila yun di ba? Tinatago nila yung yung tunay na personality nila, di ba? Tapos bigla na lang on stage, di ba? Congrats, Chelsea! Congrats. At ito sa ating pagbabalik, kasama ang ating Mama Dims, aka Tori. Makikigulo sa atin this morning ang masayang Gen Z tropa na mga graduate ng North High Street Cast. Live na live, mga kapatid. Kompleto ba to? Hindi kompleto, pero almost complete. Ayan, excited na ang lahat sa atin. Tuloy-tuloy ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Matapos ang hit TV series na Senior High ay muling nagbabalik ang ilang cast nito para sa kanilang sequel na High Street. May mga bagong karakter din na mas
nagpapatindi ng mga bawat eksena nito. Kaya ano kaya ang papel nila sa buhay ni Sky? At ano pa ang mga dapat nating abangan? Para alamin ang kanilang life after senior high, kasama natin live sina Andrea, Elijah, Cyril, Miggy, Tommy, AC, Harvey, Daniela, at Jella. Good morning! Good morning! Dami na na! Good morning! Alam mo, good morning natin ngayon punong-puno ng magaganda at mga pogi. Diba? Nakakapag-gets. I'm so blessed because I get to work with them. Mama. It's such a... I just want to call it out na si Jella at si Justin ay magpinsan. Of course. Pero alam mo, sumakit yung likod ko. Bakit? Naramdaman mo yung itanda mo. Diba? Bakit naman yung unang question natin ay pressure? Good morning, kids! Good morning. Good morning, guys. Okay, so ako na muna ang magtanong. So parang I really don't want to ask more about the pressure because I'm sure na kahit meron yan, kinakaya nyo yan. I just want to know, like for example, for senior high kasi, it was so big, di ba? Ang laki-laki nun, but I know that there's more excitement for High Street. How are you comparing senior high and High Street taping experience now? Kasi 'di ba, as adults kayo ngayon. 'Di ba? Kinailangan niyo bang tumanda ng slide? Do you feel it? Kasi parang ako I see it off cam, hindi eh. Pero on cam, do you feel like you have to? Kasi you're like kids pa din. You stay on one bed. There's like 7 of them on one bed. Mga ganyan. Sinong gustong sumagot? Ikaw na muna. Siguro inuna ko po sa physicality kay Sky. Since mas matanda na siya, parang di ko na po kailangan i-cover up yung tattoos ko. Pumayag na, nag-go signal na sila direct para din mas makita na, okay, 23 na si Sky. Kasi of course, sinut namin yung senior high na parang 18 or 17 lang si Sky. So, di pa siya pwede mag-tattoo nun. So, nung pwede na siya. Tapos, mas girly na po manamit ng konti si Sky kasi tomboy siya dati. Pero, sa ugali, sa totoo lang, wala po naman ako masyadong binago. Kasi, mas magkalapit yung edad ni Sky sa High Street sa akin ngayon. Kasi she's 23, I'm 21. Nung senior high ako, mas binaba ko pa nga po actually kasi bata siya. So, ngayon wala po ako masyadong binago naman po. Ako, I want to ask Jella because your character here, parang medyo malaki yung jump niya, diba? Yes, parang it's one of the mas nag-mature from High Street. How do you feel about that? Of course, pressured. When I was told that she was going to be a lot different, I had to really work on it. Me and Tommy did a series of workshops, and yeah, we really had to do behind the scenes work also and really dig into the things we had to find kasi marami kami hindi alam about our characters from last season. So yeah, it was just a lot of work behind the scenes, pero so far, I think it's working, hopefully. Oo, kasi binuka nila eh. Yes. Diba? Binuka Yes, nila ate. yung sa inyo. Ikaw, kasi first time namin mag-meet na. Oo, today, first time namin mag-meet. Yung difference is, hindi ko sila masyado nakakasama sa set. Kasi parang yung scenes ko, it's like, I think pinalabas na nasa bunker ako. So, with maturity... Nandun ka ba? Joke lang! Sinigurado nyo bang nandun siya? Sorry. Andun pala siya. Okay, sige. Kasalanan ka. Alam ko na. Gabi lang. Patay. No, but it's true, no? So this time, you don't get to be together. Jess, you have a question? Hindi, dun sa mga guys naman. Kasi I'm sure iba yung dynamics ng yung pag sa babae, iba yun nila. Nagsimula sila, younger yung characters eh. Pero iba rin ang level dapat ng maturity pag sa lalaki naman. Kaya paano nyo in-adjust yung characters nyo? Si Miggy daw. Alam mo si Tommy, palaturo. Ikaw na lang kaya, Tommy. Tommy. What was different was senior high, we were always all together because we were students. We would have a lot of scenes in classrooms. Tapos ngayon, dahil kanya-kanya na kami, ganun na rin sa taping. So, pag nagkataon na same location kami, masaya. Oo, it's Yeah. true. Follow up ko na yung question dun sa guys, ha?
Kasi alam ko yung iba sa inyo may iba pang projects aside from High Street. Pero si Elijah, like you have Batang Quiapo. Paano nyo na babalance yung inyong schedule for shoots? Kinakaya pa naman po. Sir, parang thankfully, pumayag po yung team ng High Street that I retain my facial hair that I grew for Batang Quiapo and a Kasi ang different weird film. nun pag renowing lang yan, ha? Weird siya kapag prosthetics eh. So this is real right now. And in terms of the question a while ago kung paano in-age, paano nag-grow up yung character, aside from the facial hair, of course, yung mentality ng characters where they are right now. Kasi the 5-year difference from senior high to High Street, ang laki na po. Ang dami na po talaga nangyari. Kaya yun, automatic na lang na dumating sa amin yung groundedness ng characters, I guess. Okay, ako have a personal question. Let's talk about naman you guys on the set. How is it like? Kasi it's a big group eh. I mean, so far, is everyone makulit? No dull moment? Puro May kanya-kanya ba? pagkain Puro pagkain. Jella, yes, madami pong food lagi kay Jella. As is the mama of the group. Kahapon, marami pong nag-birthday. Wow! Marami po kasi. Wala po, dahil marami po nagpapakain. So, marami nagpakain. Tapos, kahapon, pag tenga din po, naglalaro kami ng board games. Naglaro kami ng board games Ano klase kanina. board games? We're playing Tapple. So ikaw ang pasimuno, Jella. sa board games. Siya po yung nagdadala. Alam mo, speaking of Pasensya na, birthdays, hindi niya naabutan yun. Hindi, naabutan niya. Speaking of birthdays, kaya si Jella ganyan. Kasi Mama Ibiang is the same way. And so baka hindi na alam. Si Tita Sylvia, she's the same way. And it was just her birthday, correct? Yes, Happy yes. birthday, Mama. Happy birthday, Tita So, Ed. ganyan, parang putting everybody together. Tapos maalaga in terms of food. Ay, ang saya. But then when it's yesterday, puro utuan, ututan. Si Jan? Asan si Zijan? Nasa si Zijan? Wala po si Zijan. Siya po yung pinakamabait sa amin. Pinakamabait. Parang may ano yun. Na-meet niyo po siya. Siya po yung pinakamabait. Parang may meaning yun. Ayoko na lang mag-talk. Meaning na lang, okay. Pero ito si Andrea, yung role mo dito, journalist, Ruth. Oo. Kaya nga eh, So, kaya pwedeng makarelate Paano tayo mo dito. pinasok yung sarili mo doon? Parang yung pagkakasabi Sa niyo, parang may karakter ba yung judgment eh. journalist? So, journalist ka pala doon. Parang tingnan nga natin. I'm a journalist, okay. Sa totoo lang po, inaamin ko naman to and sa mga directors namin, sinasabi ko hindi po talaga ako familiar. Lalo na kasi yung parang mga journalist na lagi ko po nakakasama is madalas mga press. Alright, Si Sky po kasi parang mas sa action siya. So dun po mas nag-research ako about that. Tapos si Direk Onat magsasend po siya sa akin ng mga gusto kong gayahin or kunan ng inspiration. And si Direk Lino po, lagi bawat scene, dami po akong tanong. Kasi nalilito pa ako sa role ng parang action journalist, kung hanggang saan lang ba yung boundaries ko, ano yung dapat kong mga tanungin, ganyan. And for me, mas nakakatulong po kasi if magtatanong na lang ako kaysa sa marunong ako na paano ba to, ganyan. And buti na lang si Sky, kakapasok niya parang sa trabaho. So, hindi pa siya pro. So, parehas kami na natututo pa lang din. Pero alam namin yung purpose namin, kung bakit namin to ginagawa at ano yung gusto naming marating sa trabaho namin. Yung sinasabi mo na style mo na nagtatanong ka at nagre-research ka, very Journalist. very journalist na ang dating mo dyan. Ako, may question ako for the new ones. Because Harvey and AC, I work very closely with. Pinalabas naman na yon kagabi. I'm so proud of these two because alam ko yung pakiramdam na mahirap pumasok sa isang grupo na solid na sila. No? But since very welcoming naman, the senior high kids, I want to know how has it been like for you? Because I am excited about these two, Harvey and AC, because iba yung lalim nilang umarte. I have never been this excited. I get to work with a lot of kids, lalo pagka nilo-launch sila. Diba, baby? Tayo nun. So, alam ko, pag meron, ay, may ibang bigay yon sa akin. Meron iba na excite ako dun. Kasi when you're in the business for almost 30 years, you get excited very rarely. And I am excited for AC and Harvey. How has it been like for you working together? Kasi pareho kayong malalim, pero pareho rin kayong makulit. Diba? So, ano yung balanse nun? Sino unang gusto sumagot? AC, Harvey po. Si Harvey po. Makaturo din kasi sa'yo. balance lang din
din po parang syempre at first daunting pumasok sa show kasi yun nga solid na po sila. But they welcomed us very much so. Sobrang welcoming nila. Ngayon medyo I can say na mas comfortable na ako. And syempre may nakapag-establish na rin ng relationship. Pero pag nasa set, ewan ko, parang may switch naman pag kwentuhan or kulitan to work mode na ano. So, yun, napansin ko kay Harvey yun, na naglalaro siya pero not on set. And I appreciate that a lot. I don't think I've ever told him because it's okay to play, lalo pag marami kayong mga bata, but it is work, no? For you, Ace? For me, it's been very pressuring and scary to come into a show that's already solid, yun nga po. And fan po talaga kasi ako ng senior high. So to come in and try to put in what I can put in, because I came in as a dancer, so I'm really just learning from each and every one of you. And it's been such a great journey, but obviously the difference between me and Harvey in the show, kasi as Sky's office mate, she's very bubbly, she's very AC, and then she has this other side of her that she's trying to figure out, and nagbabalance po kami ni Harvey doon. With you, of course. It's so fun! But it's so fun. It's super fun when we do our scenes together, no? Si Miggy. Migs, kasi ikaw, I see a lot of Jake in you. Like, when I look at Miggy, I see Jake Cuenca, who's very serious as an actor, no? Is it intentional or ganito talaga yung pagkatao mo? Siguro ate Dem, saririnig ko rin from people, pero like, first of all, I get very awkward when I get compliments. Pero like, I take it as a compliment, of course. Pero like, I'm grateful for it. Pero I don't really take it, like what do you call this? Hindi ko naman siya like sobrang... Hindi mo tinatambayan, kumbaga. Hindi parang, pampalaki ng ulo. Oo, like parang gets naman. Pero like, I still have my own personality naman. But you know, to get that compliment, it means a lot. Yeah, definitely. Speaking of compliments, we know, Jella, you come from a family of actors, diba? And actresses. Wow! Parang family mo din yun, What are they like at home? Do they give you a lot of compliments or more constructive criticism? Ano yung magandang payo na naibigay nila para sa'yo? We don't really talk about work, honestly, at home kasi we don't like to meddle with each other's businesses. But I would say I ask my mom a lot about stuff, especially recently because I'm also juggling High Street with Bagman right now. So I'm also working on it, and it's 2 different roles, like super different. So I guess with that I get to ask for help from her, and I guess the best advice she really gave me was to just be genuine and use my heart. Yeah. Be genuine. Yes. Always. Acting is reacting. Ay, wow! Family of actors. Gets ko talaga yan. I'm super having fun and I'm sure a lot of our kapatids are having fun as well. Pero for now, we'll go into a gap dahil mamaya, mas makakausap pa namin kayo ng sobra-sobra. Kaya magkita-kita tayo mamaya. Magbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nagbabalik ang Good Morning, kapatid. Kasama pa rin natin ang cast ng High Street. At para makipagkulitan pa sa atin, we will be playing a game called Charades. Binanggit nyo na kanina, lagi kayong nag-game, diba? So ngayon, meron tayo dito sa studio. Hinati na natin kayo sa 2 team na maghuhula doon sa word sa loob ng 2 minuto. We have Team Blythe, si Team Andrea, and of course, Team Cyril. At... Team Blythe! Team Blythe! Team Blythe! Team Blythe! Talagang, yung mga salita pong huhulaan nila ay may kinalaman sa High Street o kaya doon sa mga characters nyo. At para may pampa-morning good vibes tayo, kasama ang inyong mga host. Hindi ko alam kung makakatulong ba ang mga host natin dito. Baka magpatalo. Basta botahe daw, sabi ni Cyril. So, simple lang naman, and explain na namin sa inyo. Ito, alam
alam niyo naman siguro yung charades, di ba? Naglalaro naman kayo dito in the past. So, kukuha lang kayo ng words doon sa ating bowl. Bawal magsalita, alam niyo yan. Bawal magsalita, no? Coaching din. At kung yung word ay related sa character, hindi niyo pwede ituro, Hindi niyo pwede ituro yung character. Okay? Malinaw. And then, pwede kayong mag-pass. Kunyari, nakuha yung word, parang ang tagal bago mahulaan. Pwede magpurutin? Pwede mag-pass. Pwede po ituro. Pwede Pwede sounds yun. like. Sounds like. Okay, tara. Okay. Magkaalam Kabisado yung rules, no? Sounds like. Competitive ang mga So basta in 2 minutes, paramihan ng words, ganun ba? Okay. Okay, so pa 2 minutes, bunot lang kayo ng bunot. Okay, so ngayon, para malaman kung sinong una, bato-bato pick kayo. Sino Ngayon Andrea? naman bato-bato pick. Okay. Race to? Race to 10. Isa lang. Okay, bato. Okay, bato, pick. Bato, pick. Okay. Wait, direct saan yung oras? Saan nila makikita yung time? Okay, ayan. O, sige. Mauna daw kayo, mauna kayo. Basta bubunot lang kayo ng bubunot ng words. Sino mauna? Sino? Una daw. Una kayo, Mag-decide kung Bakit? sino. Una po daw sila. Nanalo kayo. Okay, fine. Okay. O, tara na, tara. Sige, let's go, Blanc. Go, Blanc. 2 minutes, Okay. Ate Dims, you're on third. Yeah. 1, 2, 3. And Let's go! Okay. Okay. May team chant din tayo. Okay, Ano okay, team go. chant natin? Line! Yun yan! Okay! Let's go, Blind! Ready na kayo? Team Blind? Mga words that sounds like, ha? Okay. And the game begins now. English. English. 2 2 words. High Street? Hey! Okay. Go. Oh my God! Oh. English. 1 word. Syllables. Tim. Police. Police. Oh, okay. Go Yes. easy. Napakahusay. Because it's your character. English. 1 word. Studio. Live audience. Newsroom? TV. TV. Camera. TV5. Wow. Okay. Already, okay pa ba kayo? Ilan na ang oras? Go, Jello. 1 hour. 1 minute 13. 2 words. English Tagalog. English. Singer. Next. Uy, baka Awan ka, ilang Lord. points na. Ilang points na. Basta kayo, baka kailangan Ilang nyo points na? magkape. Next. 4 points. 1 word. English. Phone, Call. telephone. Phone call. Nawawala. 2 syllables. Phone 2 call. syllables. Hello? Ring. Ring. Telephone. Ring. Telephone. Cellphone. 5 points. Okay, wow. Ay, ang sarap Wow, pala may ng 33 feeling ng seconds. nananalo. 30 seconds. Ba't pala hindi natin bine-verify kung tama? Ready. Pag sounds like, pwede. Pag sounds like. Okay, go. Minus 1. Grabe Minus naman yung 1. protesta. Okay. Grabe pang protesta. House. Don't say anything. Pineda. Pineda. Okay. Ilang points na? Okay. Humor, yun kaya mo? 4 seconds. 3, 2, 1. Well. Ilang points? No. 15 points. Just to recap, we have 6 points. 6 na words ang nahulaan ng Team Blythe, ng Team Andrea. Halika, mag-popcorn muna tayo. Wow! Okay, so good luck sa inyo. 1, 2, 3, 4. Good luck sa team nila sa inyo. Tingnan mo yung Elijah. Sino mauna? Lagi siya, oh. Talagang mahigpit ang ating mga hurado. Chine-check talaga ni Jess kung Grabe, mahigpit ang hurado. Wait lang. Game, ready? Wait lang. I love you, Sai. Hintayin lang natin ang timer. Hintayin lang natin na maayos yung timer. Hintayin natin yung timer. Habang hinihintay yung timer, i-verify muna natin yung mga sagot, ha? Wala na. As journalist,
Talo mo pa ang DTI sa pag-check lang, ng walang laman, no? Ng Paano tama nangyari yung yun? words. Ganun kami kagaling. Ready? 3, 2, 1, go. 2 words. English. Nako. Half. Half first half. Half. Jump. Kambal. Luna. Lunas. Half. Nako! Evan! Doktor! Doktor! Okay! Parang may mamamat. English! Nako, ang daming syllables. Ang daming syllables. Ako patay tayo. Look, investigate. Investigate, detective. Police, journalist. Police detective! Investigator. Investigator! Yun! Go, Elijah! Go, Elijah! English! Quiet lang. Mga sound nyo. No sound. Heart. Pregnant. Mother! Ultrasound! X-ray! Baka wala na to! Napanood ko to sa Bulaga! High street! Barkada! Friends! Students! Barkada! Si Maui. Barkada, friends! Group, gang! Ang tanda mo pa! Let's go! Leader, journalist! Time! 11 seconds. Hacker! 11 seconds. Wala na! 3, 2, 1! Buzzer beater. Wala. Sorry. Check it. Replay. 5 lang. Replay. Not counted. Okay, 5 lang. Okay. Set. Sorry, Jess. Sabi ng ating mga hurado. Good job, team. Let's go, team. Tiebreaker! Sabi ng ating judges, hindi counted ang last party, Jess. Oo, kaya panalo talaga. Hindi, masaya dito, lahat tayo panalo. Yes. Kasi ang gagaling itong mga batang to, iba yung energy. Actually, alam mo, Jess, Actually, kami panalo. Kami James, ibigay mo na. Actually, Jess, hindi tayo lahat panalo. Kami lang. Kami yung panalo. Okay lang. Oh my God! Tignan mo! Bad trip Salamat sa ating mga players. Kaya namin, yung bracket namin iba-iba na, di ba? Pero grabe, sobrang saya. Pero officially, can we say, the winner is Team Grabe! Hindi pa kaya namin tatlap. Replay daw po. Okay, Sila naniniwala. Alam mo, okay, huwag tayo masyadong tumingin doon sa likod kasi bad trip sila. Aabangan nila tayo mamaya. But that was so fun. Thank you. High Street Fam. Kita yung talagang closeness ng grupo. At kitang-kita rin kung sino yung talagang competitive. Pero ako yun. Pause yung Tommy. Nag-marathon ba? Ngayon naman, imbitahan na natin sila. Blythe? Yes po. Of course, thank you po for having us here. At mga kapatid, we are back. Welcome to our new playground where new mystery awaits as we enter the adulthood together. But this time, the stakes are higher dahil mas nakakatakot at mas malaking mundo po ang ating gagalawan. Experience the higher pressure, thrill, and excitement sa mga paparating na episodes dahil nagsisimula pa lang tayo, guys. And just when you thought that nightmares are over, nagkakamali kayo dahil mas matindi ang parating na delubyo.
Handa na ba kayo to dominate the streets? Anong panganib nga ba ang nakaabang sa bawat karakter namin? Matatapos na ba ang paghahabol sa nakaraan? With future and the best in the industry, mas magiging intense ang kwento ng bawat karakter. You will get to see a new side of our characters at dapat nyo rin abangan ang bagong mga makakasama namin as we dominate the streets. Yes, dapat abangan ang magiging papel namin sa mas malaking mundong ito. Last night nakita na nga natin kung sino nga ba ang mga hackers. Yes, pero ang tanong, bakit nila ito ginagawa kay Sky? Alam mo, hindi namin na-practice tong skills. Biglaan. Pero, what is their motive nga to do this? Si Sky lang ba talaga ang target nila? May English interpretation. Release from translate. Naging konyo yung spins. Hi, Steve. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Okay, ready ba kayo? Kaya ba? Ready ba? Every night. 9:30 p.m. dito sa TV5. Dotamax Primetime 5. Paano ko yung English yun? Samahan nyo rin po ang cast ng High Street this Saturday, May 25, 4 p.m. sa Ayala Malls Cloverleaf para sa kick-off show ng Dreamscape Caravan. Maraming salamat mga kapatid! At naman kasing panalo nyo, may nanalo na rin sa ating Kagumokha Ako Contest by Sulat TV. Congratulations, Camille Ann Fuertes. Sabi niya, favorite ko high street character ay si Sky or si Andrea Brillantes. Super like ko siya sa senior high pa lang. Super ganda niya and super na-admire ko siya. Lalo na sa mga characters na pinaportray niya. Napaka-strong niya. Sure na aabangan ko namin ng family ang High Street. Panalo rin po si Jovi Montecalvo Zafe. Favorite character ko po ay sa senior high, si Cyril. Nakakatuwa kasi ang pagiging kwela at the same time matapang ng character niya. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Congrats! Congrats, Team Cyril! Congrats! Congrats, Team Cyril! And galing din para sa ating On a High Thursday! Isama ko lang umaga po ang naitid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid habang kami ay nag-uusap dito kung sino ba talaga ang winner kanina. Team Blight nga, Team Blight. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Sasabay sa akin, parang lagi naman ako nagkakamali. Pakiramdam ko, pakiramdam mo. Umikot ang mundo sa paanan mo. Napakakabay mo ka, parang makasala. Para ka naman. Bago na sa isang hindi mo alam yun. Ang gagawin sa panaginip.